Okay, so good morning guys. Tayo ay our second day with Stormex. Gagamitin natin siya for our daily route. Kasi ang isa kong office na pinupuntahan ay ang SK6 office sa Quezon City, dito from Marikina. Samahan nyo po ako at i-share ko sa inyo kung ano yung mga napansin at mga na-observe ko, mga realization ko from my day 1 ride impression. Samahan nyo po ako, let's go! Let's go. I'll share with you my observations. Number 1, ang napansin ko sa kanya at actually sa kanyang energy consumption, hindi siya malayo kay actually matipid din siya. Same, hindi ko masabi matipid, depende kasi kung ano yung preference mo pagdating sa magiging patipid eh. Pero sa akin, standard ko kasi or baseline ko is from 0.5 to 0.6 AH. 0.6 AH per kilometer. Medyo hataw-hataw na yan kay Phoenix tsaka kay Rooster, no? Dito, kahapon hindi mabagal ang takbo ko. Nung kinumpute ko, umalis ako ng 83 point something, then nakabalik ako ng 67, so mga 14 AH lang ang na-consume ko sa 28.4 kilometers total, no? So may mix yan, may highway, may ahon, may traffic, so halo-halo. Kumbaga kung ikaw ay daily user na ganito rin yung dinadaanan mo, medyo siguro mas malayo ko lang ng onti sa akin kung ikaw ay Makati, BGC or ano. Kung susumahin mo, ito yung computation, no? Yung sa akin sa kung paano ko siya gamitin. Kasi sabi ko nga, ang range is iba-iba tayo ng energy consumption. Depende yan kasi ako mabigat, so isa na yun, diba? So depende rin sa route or sa traffic din, sa condition, no? So yun yung mga bagay to consider if you're computing for your AH per kilometer or ang inyong range, di ba? Kaya di ba nung una kong nabanggit, nung nakita ko to kay Sir Agustin, Sir Nitsuga, na from A500 bumili siya ng A700, bumili rin siya ng Stormex. Nung sinabi niya sa nakita ko na 95 AH, so ang typical or theoretical computation doon, i-multiply mo lang ng 2 kasi kung 0.5 AH per kilometer ang iyong average consumption, which is nasa 190 kilometers ang isang full charge. Although hindi mo naman masasagad yan at 20% kailangan at least. Kumbaga sagat na yan, 20%. Huwag mo nang sagarin hanggang 0. Sa experience ko, ang lithium battery, habang pababa, medyo pakunat yan ng pakunat, no? Medyo humahaba yung kanyang inaabot. Although, bumabagal, no? Hindi kagaya na full power yung potential niya talaga. So, yun yung isang point, isang na-observe ko. Kung naman, kung pagbabasihan ko yung bigat nito at 200 kilos, no? So, yun yung nakalagay sa spec sheet. Magandang training to. Ito, for me lang. Kung ikay nagbabalak mag big bike at gusto mo ng isang pang daily, ito ang maganda. Si Stormex. Bakit? Bakit ko nasabi nun? Because, number 1, si Stormex ay 200 kilos. Isipin mo magkano rin ilan din ang bigat ng mga big bike. Sabihin mo nga 400cc. Nasa 160, 170, 180 kilos ang wet weight niya, yung may kompleto sa fluids. Pangalawa, yung height. Ang height nito, hindi ko alam yung actual seat height kung ilang cm. Kasi ako sabi nga 165 cm po ako, no? So yung height ko, syempre 165 cm. Yung bias mo naman mahaba naman, di ba, no? Pero ako sakto lang. Kaya pag full stop, I think kaya talaga ako. Kung dalawang paa, yan nga, pag nakaupo, nakasabit yung dalawang paa ko eh. So pag full stop, ang ginagawa ko naman dito, isang paa lang yung nakababa sa akin para at least yung isang pisngin ng iyong puwet nakalabas, di ba? So maabot mo, tapos flat-footed ka sa ground tulad niyan. Ito yung ginagawa ko. Tapos abante ka na konti. Yan ang ginagawa ko. Kung ikaw ay pareho ko at gusto mo na 165 cm kang height mo at medyo chabi-chabi, mataba, malaki ang tiyan. Yan. So meron na kayong sample. Pero hindi naman ako yung typical Filipino kasi maraming payat eh. So ito yun. So kumbaga sa challenge na, ang initial challenge ko kahapon was yung kanyang Pero pag nagamay mo na to, lahat naman kasi kaya mong gamayin eh. Pag
nagamay mo na yan, wala na yan. Easy na yan. Tsaka pag pinatakbo mo siya, sobrang gaan. Yun nga ang kagandahan nitong Storm X. Malaki, matangkad. Pero pag pinatakbo mo, ang gaan. So parang mga big bike din. So kaya yun yung na-realize ko, ba? Pwede pala itong maging kumbaga alternative mo kung ikaw ay may big bike at gusto mo ng pang daily rider, ng office, balik ka ng bahay. Siyempre, mahirap mag big bike ng manual eh. Diba? Totoo lang, diba no? Pagka-clutch ka, ang hirap sumingit. Eto na yun. So kumbaga, parang hindi masyado nagbago yung yung experience mo, riding experience mo, no? Ito kasi daily, daling isingit eh. Nakita nyo naman kahapon sa ride ko, no? So yun yung 2 points na mga na-realize ko kahapon. Tapos yung ako na-appreciate ko yung yung pagiging adventure niya. As syempre pag adventure, nandito yung sabi ko nga, yung advantage ng longer suspension travel. Tapos actually yung ride, napaka-comfortable. Pwede mo tong ilong ride talaga. Syempre pag sinabi mong ADV, yung gulong, syempre kailangan naka-dual sport yan. Pwedeng pang mga light na lubakan, diba? Para may traction ka kung mabalahaw ka. Pero sa street, siya, maganda siya. Yun lang talaga sabi ko, napapansin ko medyo matalbog lang yung harap. Although sabi ko, this is a test unit. Baka syempre iba rin naman yung diba? Iba naman yung actual, no? Yung pinaka brand new na unit. Yan yung napansin ko sa suspension, ergonomics, yung pagkakaupo, diba? Hindi yung parang nakagano, no? Yung nakaipit yung tiyan, diba? Kasi yun yung mga karaniwang challenge pagdating sa mga small frame na mga electric motorcycles like yung Aima A500. Ako, nagagamit ko siya. Kumbaga, sa tagal ko siyang ginagamit, medyo alam ko na kung paano yung sitting position ko. Pero hindi sing comfortable nito. Kasi lalo na ako, sabi nga, may malakit yan ko, talagang ipit yan. Kasi nga, yung sinasabi nga about the thigh position, diba, the term, medyo hirap lang. Since ang neto ay nasa footboard, wala sa footboard pala, I mean. Kaya, yung upo mo, bang tawag dito, talagang masasabi mong very comfortable. Dali rin i-banking, ayan, dali iliko, di ba? Ako noong una medyo nag-hesitate pa ako kasi ang tangkad, di ba? Ang taas ng ground clearance, sabi ko baka mahirapan ako. So, pero pag titignan mo kasi yung rake niya, hindi mahaba, kaya madali siya iliko, di ba? Madali siya i-banking. Doon yung makikita yung difference sa mga yung mahaba yung rake, mahaba yung trail. Kaya nga isa sa mga tinitignan pagdating sa performances is yung suspension mo ay yung alignment ng iyong fork, di ba? Kaya 'di ba yung mga cruiser, ang cruiser maganda sa diretsuhan. Pero pag sa mga likuan, ang hirap iliko nun. 'Di ba? Kasi nakagano siya, mahaba, 'di ba? Hindi kagaya ng mga sport bike, 'di ba, na maikli lang yung yung rake angle, rake and trail angle, kaya medyo dali iliko, di ba? So yun. So pagdating naman sa ahon, tulad nito, yung dinadaanan kong ahon daily, masasabi ko walang kahirap-hirap. 4,000 watts is sabi ko dun sa mga videos ko, 3,000 nga masaya ka na dapat eh. Ito nga 4,000 pa, di ba? Kasi kaya mo nang sumabay sa traffic, sa mga mabibilis na sasakyan, sa motor, hindi ka pa hirap sa ahon tulad nito. So yun yung mga maganda kong nakita dito kay Storm X based sa first ride ko kahapon. Kaya I hope mabigyan kayo ng perspective kahit hindi pa kayo nakakapag-decide or hindi pa kayo nakakapag-test ride. Kaya nga ako I always advise sa mga followers natin, sa mga nakakapanood ng mga videos natin, ang binabanggit ko lagi, hindi lahat kasi may bagay na electric para sa'yo, di ba? So pinakamagandang gawin para malaman mo is i-test ride mo. Yun ang pinakamaganda gawin para alam mo kagad kung ano yung kanyang potential, bagay ba sa'yo, malaki, maliit ba sa'yo, yung mga ganun ba. Kaya kung may mga opportunities for test ride, puntahan nyo. Pagdating sa braking performance, very good yan. Very stable yung preno. So maganda yung kanyang braking performance. And yun nga, yung napansin ko nga, dahil ito para siyang Honda na nasa kaliwa yung isa. So yung front brake, disc brake or yung caliper nasa left. Then yung rear ay nasa right. Pag ganyan, may mga emergency vehicles, pag bibigyan yan, sila ang priority sa kalsada. Ayan. Dahil hindi siya makalusot, di unahan muna natin. Diba? Kasi kaysa ikaw yung dahilan kung bakit nag-traffic siya. Bakit siya na traffic jam. So malayo pa siya. Pagbigyan.
At huwag niyong susundan yan. Okay? Huwag niyo siyang gawing panghawi. So braking performance, yan maganda siya. I mean, as in, ako ilang mga near misses ko kahapon na yung biglang may huminto, biglang tumawid. So, yun. So, sa mga ganung pagkakataon talaga maasahan mo yan. And for the brakes, talagang advantageous talaga. Maganda kung may ABS, di ba? Pero kung wala, CBS will do. Or yung hydraulic brakes siya. Kasi iba yung stopping power talaga ng hydraulic, no? So, braking, handling, wala naman na. As in, siguro later, i-point out ko na lang siguro kung ano yung mga, personal ko lang to, no? Mga room for improvement dito, kung meron man ako na may dadagdag, kung meron man lang naman. Kasi halos perfect na siya kung tutuusin. So yun, isa sa mga napansin ko dito is yung kanyang throttle response. Kasi although sanay ako sa linear, no, kumbaga hindi siya tulad ng race response na pag piniga mo talagang sibat talaga. Pero sa linear kasi unti-unti yung kanyang power delivery. So dito ganun din. So actually kung i-compare ko yung throttle response nito, hindi ko alam kasi sa Votol kung anong tawag dun Sa far driver kasi is yung eco. Para siyang eco. Ganun. Kumbaga, mabagal lang sa take off, pero pag gumitna at saka dumulo, nandun yung power. So, yun yung napansin ko, no? Na throttle response sa kanya. Kaya, yun, para siyang bubuelo dahan-dahan, sabay sisibat. Parang ganun. Pero hindi bigla. Gradual din. Pero ramdam mo yung, kasi like for example, kay Phoenix, kay Rooster, sa kanila, maramdaman mo talaga yung G-force ng acceleration. Yun yung dito, kumbaga parang yung G-force niya, kalat. Kumbaga hindi, unti-unti. Kumbaga kaya, di ba, yung hindi ka nalulula. Kasi kay talaga nakakalula Pag hindi ka humawak, pwede ka malaglag di ba? Sa mga ganun, lalo na yung kina Sir Toots, yan, yung mga malalakas, di ba? Kina Ras, kina Paul, mga 5 kilowatt na antitindi. O di ba? Although syempre gamayan lang yan. Of course, yun yung mga ganun, kina Sir Migs, dati yung 6 kilowatt niya nung na-drive ko yun, ay grabe naman talaga. So yun yung napansin ko, no, dito. So para siyang, may ko-compare ko, hindi ko alam sorry. As in, wala naman akong, hindi naman kami nag-briefing dito. Basta hiniram ko lang to, pinahiram sa akin, binigay sa akin yung spec sheet, tapos yun, i-ride ko na. And ang maganda naman kay NXT, they're open for, kumbaga kung ano yung feedback ng isang user, no? Yun yung kagandahan kasi pwede silang mag-adjust, di ba? Parang yung sabi nga ni Ibiyahe, no, ni Sir Eric, na sa Voltaris ba yun, yung may pinabago siya na sana sa next na Voltaris ganito, hindi na bago. Di ba? So yun kagandahan sa sa mga dealer, nakikinig sa consumer, di ba? Kung ano yung need ng consumer, di ba? Need and wants na rin masabi ko. So yun, so wala naman ako pero yun, so sa throttle response, hindi ko rin alam kung 100A ba talaga ang nito, ang continuous line. Pero feeling ko, ito tansya ko lang to kasi syempre magkaiba Votol at saka Votol and far driver Doon sa far driver ko kasi, yung ganun na, ito tulad number 2 ko rin. For example, kasi ito hindi ko alam kung anong ilang percent ang speed 2 nito kasi kahapon, tinry ko yung speed 3. Parang wala siyang difference. Ako yun lang yung pansin ko Meron, sorry, mali ako. May difference. Pero, hindi yung parang difference kay na Phoenix siya kay Rooster na pag binigyan mo yung full power ay sabi ko sa iyo humahawa ka. So yun, although ako naman nakalinear kaya hindi rin bigla.